Hello guys! Hello para to sa lahat ng Aries. Relationship reading tayo Aries. Alamin natin ano ba ang message, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. I hope na makuha mo yung energy dito. I hope na makaresonate ka. So if you're in a relationship, single, or ano man ang status mo sa buhay, pwede kang makaresonate dito. Kasi in general naman to. Okay? First card natin dito Aries is forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. So, in terms of relationship, intimate man yan, or normal na relationship, sinasabi ng barahan na napaka-importante yung pagpapatawad. Paghingi ng tawad, okay? Paghingi ng tawad, pagpapatawad, and yung lesson na dala-dala ng pangyayari na yon ay kailangan natin, yun yung bitbitin, okay? So, dito sinasabi na may mga Aries na kailangan ng alisin yung mga grudges, resentment from your past, and kailangan nyo nang tanggapin yung healing and just get the experience dyan sa situation na yan para magamit mo sa current situation mo, para maging parang armas mo yan, maging weapon mo against doon sa mga susunod pang mga struggles mo sa buhay. Okay. Aries. Okay, Page of Rings, the Optimist. So, nakikita ko sa'yo dito, Aries, na in terms of relationship, wala ka namang masyadong issue ngayon kasi you're positive. Parang sinasabi ng baraha dito na kung mayroon kang mga problema sa ngayon sa usaping relationship, kaya mo yang i-manage. Manageable naman. Okay, first card and second card. Four of Swords, and then, sabi ko na eh. So, sinasabi sa'yo dito ng baraha, may mga Aries dito na pwedeng nasa long distance relationship sila. And last March, or pwedeng end of March, or ngayong first week ng April, or first week ng May, posibleng magkaroon kayo ng chance to be together. Diba? So, may mga magme-met na nasa long distance relationship, magsasama, or posible silang, diba, yung mga stressor, rason kung bakit na-stress yung relationship, ay posibleng ma-resolve nila. So, these cards, nagsasabi sa inyo na lahat ng emotional problems na pinagdaanan or pagdadaanan nyo, ay kaya nyo yan na i-manage. Okay? Ang kailangan nyo lang, Aries, is kalmahin ang iyong sarili. Okay? Yun lang. Yung importante dito is kalma. Iwasan nating maging aggressive. Iwasan nating maging impulsive. Iwasan nating maging possessive. Okay. Next card natin is Empress. Empress, sinasabi ng baraha sa'yo dito, pwedeng may Aries na mabubuntis, may Aries na makakabuntis, may Aries na buntis na, siya ay magiging birth soon, maybe 3 months from now. May Aries dito na may idea siya kung paano i-settle yung mga differences ng mga tao or yung mga relationship niya. Okay. Meron din ditong Aries na posibleng magsisimulang maghanap ng bagong relationship, or may Aries ditong masisettle yung mga financial problems ng kanilang relationship. Okay? Yung iba din sa inyo dito, posibleng makatanggap kayo ng proposal, wedding proposal, love proposal sa loob ng company, sa loob ng trabaho, sa loob ng negosyo, or kung nasaan ka man. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na if you're in a relationship and nasa loob kayo ng company pareho, sinasabi ng baraha sa'yo dito na mas magiging solid yung foundation yung dalawa kasi, di ba, araw-araw kayong magkasama. But, nakikita ko sa inyo dito, may iba din na solid yung foundation, yung iba naman nagkakasawaan na. Diba? Parang nagsasawa na sila sa araw-araw magkasama. Diba, oh? Is 8 of Swords. So, sinasabi ng baraha, maraming Aries dito ang pwedeng makaresonate na yung iba, pagod na siya sa pakikipag-deal sa kanyang relationship. Yung iba naman, may mga Aries na naiinis na sa kanilang relationship.
Okay, Seven of Cups. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na bibigyan ka ng choice option ng ating universe para makaalis dyan sa stagnant na situation na yan. So, ihanda mo yung sarili mo, Aries, dahil posibleng may mga new love, new offer of love, may mga magpapakilig, may magpapapansin sa'yo, or ikaw mismo, may magugustuhan ka. Two of Cups, sinasabi ng baraha, diba? Sinasabi dito ng baraha na posibleng talagang sa relationship, medyo makukonfuse ka. Kasi posibleng yun, magkakaroon ka ng, diba? Six of Swords. Sinasabi ng baraha dito, pwedeng magkaroon ka ng feelings or emotion sa isang tao na pwedeng matagal mo ng crush. Or parang anong tawag dito, magkakaroon ka ng lakas loob. Okay? Rather, lakas loob. Magkakaroon ka ng lakas loob para iparating kung ano yung gusto mong iparating doon sa taong yun na may gusto ka, or yung taong yun na may gusto sa'yo, medyo magpapapansin siya na klaro yung pagpapansin niya sa ngayon na hindi mo siya kayang i-ignore. Yung iba naman sa inyo dyan, may mga Aries na couple sila, pwede mag-asawa, mag-girlfriend, boyfriend, mag-live-in partner. Posibleng magde-decision sila together na mag-travel together, maghanap ng trabaho together, or yung decision making nila ay nakafocus sa pera or sa lapi. Three of Pentacles, sinasabi ng baraha na yung Aries din na to, if you're with someone else na may partnership kayo, like money, diba? May negosyo kayo, mag-asawa kayo, mag-boyfriend, girlfriend, magnanay, sinasabi na sobrang magdadala to sa inyo ng progress or development yung parang relationship na meron ka. Mag-iingat lang yung iba, lalo na kung may mga bagong nagpapapansin sa inyo, Aries. Yung iba naman, yung mga bagong nagugustuhan nyo, pag-aralan nyo muna, alamin nyo muna yung taong ito, kung siya ba ay talagang yan yung pinapakita niya, or baka meron siyang nililihim na ibang pagkatao. Freedom. So, dito sinasabi ng Queen of Wands na may mga Aries na posibleng masaya siya sa pagiging single niya. Yung iba naman ay masaya sa parang trabaho lang. Trabaho lang yung focus niya. Masaya siya sa kung ano lang yung meron siya sa ngayon. Okay, last card is Five of Swords. Nakikita ko sa inyo dito, karamihan sa mga Aries ngayon na in a relationship ay posibleng makakapag-isip sila na bakit kaya hindi ako makipaghiwalay, or bakit kaya hindi na lang ako maging single for life, parang ganon. So, paki-comment sa comment section if you are Five of Swords, kasi yung Five of Swords dito, meron siyang relationship pero i-give up niya yung relationship niya for freedom. Meron din ditong single, pero i-give up niya yung pagiging single niya kasi sawa na siya sa pagiging single. Okay? So, yun guys, ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat sa panonood. Ito ay para sa lahat ng Aries. Thank you, Aries, and see you again. Bye!